Hindi makakapayag si Erza na mamatay si Jelal nang wala itong naaalala sa mga kasamaan na ginawa kaya nais niyang mabuhay pa ito. Ngunit nang dumating si Brain ay hindi ito nabahala sa self-destruct ng Nirvana dahil siya pala ang nagturo kay Jelal ng spell na ito. Kung saan bata pa lang si Jelal ay natutunan niya kagad ang self-destruct spell. Pero nais pa ni Jelal ng mas malakas na kapangyarihan. Ngunit ngayon ay hindi niya akalain na gagamitin nito ang self-destruct sa sariling katawan upang wala nang makaalam sa disarm code ng Nirvana. Pero hindi na daw ito kailangan ni Brain dahil may kakayahan siyang ma-dispel ang self-destruct kaya napasa kamay niya na ang Nirvana na nagpalabas ng malakas na liwanag na nangwasak sa paligid, na nakita rin ng mga kasama sa malayo. At mula sa lupa ay lumabas ang malalaking mga bagay na nadala si Natsu. Mabuti ay nailigtas ni Carla si Wendy mula dito. Saka nakita nilang isang napakalaking magic octopus na may syudad sa itaas pala ang Nirvana kung nasaan sila Brain. Nakaligtas naman sila Erza at Jelal sa pagkahulog. At sa malayo ay nakita nila sila Natsu, Gray at Lucy. Sila Hatay at Jura ay nagtutulungan din. Dahil sa nakita ay nagkaroon ng pag-asa sila Erza. Samantala si Ichiya ay nagtataka kung nasaan na siya. Ipinakalat ng octopus ang mga galamay at nagsimulang kumilos. Dahil dito ay nagka-motion sickness na naman si Natsu ngunit sinubukan niya pa rin kumilos kaso nahulog siya mula dito pero to the rescue naman sa kanya si Happy. Pag-akyat nila sa Nirvana ay nakita ang isang lumang syudad at sa itaas ay naamoy niya sila Cobra at Brain. Kung saan inactivate ni Brain ang Ancient City. Ngunit sumugod sa kanila si Natsu ng nag-aapoy na suntok saka binugahan pa sila ng apoy kaya inatake siya ni Cobb Elios. Bago siya muling makaatake ay inatake muli siya ni Cobra. Saka pinalabas ng ahas ang mga pakpak nito at sinabi ni Cobra na hindi makakalapit si Natsu kay Brain kaya pinalo ito ng buntot ng ahas. Samantala nakaligtas na sila Carla at Wendy nang matulala ang pusa nang makita ang malaking octopus na patungo sa kinaroroonan ng kanilang guild. At nababahala naman si Natsu dahil nalalaman ni Cobra ang kanyang iniisip. Sumugod sila Cobra at Cobb Elios kina Natsu ngunit umatake din ang bida ng mga apoy kaso hindi matamaan. Kaya siya ang pinatalsik ng buntot ni Cobb Elios. Saka pinagpapalo pa ang bida kaya nahulog sila ngunit lumipad kaagad si Happy. At nagtago sila sa isang gusali para abangan ito. Nang mabutas ang pader ay inabangan niya ang kalaban kaso sa pinto ito dumaan kaya natuhod ang kanyang mukha. Nang magkita sila Gray at Jura ay sinabi ng bagong kasapi na si Hatay na nandito sila sa Walking City ng Nirvana. At nakitang binuksan na ni Brain ang mga torch sa gusali ngunit dumating naman si Midnight na napakabilis kumilos upang pigilan sila. Kung saan sa tingin pa lang nito ay nahiwa na ang maraming gusali. Mabuti na lang ay nailigtas sila ni Hot Eye saka nagpresenta itong kalabanin ng dating kasamahan. Habang sila Natsu at Happy ay sinusubukan kung naririnig nga ni Cobra ang iniisip nila. Dahil dito ay hindi talaga matamaan ng bida ang lalaking lason. Ngunit nang hindi na siya nag-isip ng gagawin ay nagagawa niya na itong tamaan. Kaso nag-transform ang kamay nito na ikinasunog ng kamay ni Natsu. Dahil isang Dragon Slayer din pala si Cobra kaya sa kanilang labanan ay tinamaan nito sa mukha ang bida. Subalit muling umatake si Natsu ng apoy na sinabayan naman ni Cobra ng Poison Dragon Fang at nagliwanag sa itaas ang kanilang sagupaan ng kapangyarihan hanggang mapatalsik ang Salamander. Agad naman itong kinuha ni Happy at muling sumuntok. Saka muli na namang nagsabayan ng mga atake ang dalawang Dragon Slayer na nagpatalsik muli kay Natsu at nahulog pa ang malaking torch at sumabog kaya nalaman nila Gray ang kanilang kinaroroonan. Sinamantala naman ng Salamander ang pagkain sa apoy upang mabawi ang lakas. Kaya hinabol siya ni Cobra at pinaulanan ng mga atake. Kaso si Happy na lang ang nakita dahil nasa likod na ang bida pero nasalag pa rin ang kanyang atake at dinakot ang mukha nito. Naglabas ng poison mist si Cobb Elios at kinain ito ni Cobra. Saka naglabas ng napakalakas na poison dragon's roar. Hindi masyadong nasaktan si Natsu pero nanghihina na si Happy. Kaya gumamit na lang ng apoy ng mga pakpak ang Salamander at umatake ng napakarami pero hindi pa rin tinamaan ng poison dragon slayer. Nagmula daw sa lakrima ang kapangyarihan ni Cobra at hindi rin siya naniniwalang totoo ang mga dragon na ikinagalit ni Natsu kaya patuloy silang naglaban ngunit tinamaan ng laso nito ang bida. Saka nalaman ni Cobra na balak gumamit ni Natsu ng full power Fire Dragon's Roar gamit ang natitirang lakas kaya inunahan niya na ito, subalit dahil sa nakabibinging sigaw ng Salamander na parang si Ignil ay nabaliw si Cobra dahil sa malakas na pandinig nito. Tumakas sila Natsu at Happy ngunit nahulog dahil wala na silang lakas. Subalit sinundan pa rin sila ni Cobra upang tapusin si Natsu. Ngunit tinapos ni Brain ang sariling kasamahan dahil wala na daw siyang pakinabang dito. Dahil ayaw palang mamatay ni Brain si Natsu dahil nais niya itong gawing puppet gamit ang Nirvana. Natalo ni Hot Eye si Midnight sa palakasan ng Mahika. Ngunit ayaw nitong sumuko dahil iiwan daw siya ng kanyang ama subalit nakikita pa rin siya ni Hot Eye gamit ang Mahika saka inatake ito pero nakatakas si Midnight. Subalit nalaman pa rin ni Hot Eye ang kanyang lokasyon at tuluyan siyang tinapos. Nakita nila Lucy si Natsu na dala ni Brain. Dahil nais niya daw maging tauhan si Natsu gamit ang Nirvana ngunit kinagat siya nito kaya binalibag. Saka nagbanta si Brain na parating na sila sa unang destinasyon na Kate Shelter Guild upang gawing masama ang mga ito gamit ang Nirvana. Matindi
Matinding galit ang naramdaman ni Jura na ikinatakot ni Gray. Ngunit mayabang pa rin si Brain kaya inatake siya ng mga bato at sumabog pa. Di makapaniwala si Brain na ganito kalakas ang mahika ni Jura. Subalit patuloy pa rin ang Nirvana patungo sa Kate Shelter. Saka ginamit ni Brain ang staff upang atakihin ang Wizard Saint ngunit nasa lag ito ng kalbo. Nang umatake si Brain mula sa likod ay kinontrol ni Jura ang bato para pigilan ito ngunit nawasak ang bato kaya tumalon ang kalbong wizard. Muli na namang umatake si Brain subalit gumawa ng maraming shield si Jura. Tapos inatake ng kalbo ang light beam nito, kaya gumawa ng mas malakas na atake si Brain pero gumawa ng napakaraming bato ang Wizard Saint. At si Jura naman ang umatake gamit ang mga nawasak na bato saka pinisat pa ito ng mas malaking bato. At di pa nakontento kaya pinisat pa ng malaking kamay. Nang matalo si Brain ay naglaho ang isang guhit sa mukha nito. Dahil sa pagkatalo ni Midnight ay pinalabas na nito ang nakatagong nakakatakot na kapangyarihan kaya sa isang iglap ay natalo kaagad nito si Hot Eye. Nilagyan ni Wendy si Natsu ng buff tungkol sa balance upang mawala ang motion sickness. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam kung paano pahihintuin ang Walking City. Nag-aalala na ang mga miyembro ng Kate Shelter ngunit hindi nababahala ang master nila dahil kailangan na lang daw nilang magtiwala sa mga ipinadalang salamangkero. Umalis si Wendy dahil may naisip daw siyang paraan. Sa kanila narinig ang boses ni Hot Eye na sinabing natalo daw siya ni Midnight at kailangan nilang matalo ito upang mapatigil ang Walking City. Sinabi din nito kung nasaan si Midnight ngunit si Brain pala ang nagsasalita at hindi si Hot Eye. Agad silang nagtungo sa lugar na sinabi nito at pilit na binuksan ni Natsu ang pinto na nagliwanag ng napakatindi bago sumabog. Samantala nahanap naman ni Midnight sila Jelal at Erza. Dahil sa pagsabog ay nasaktan ng ating mga bida pero hindi pa rin sila namatay dahil pinrotektahan pala sila ni Jura ngunit ito ang nagtamo ng pinsala. Hinahanap pala nila Carla at Wendy si Jelal upang itanong kung paano patitigilin ang Nirvana. Pag-atake ni Jelal ay hindi tumama ang mahika kay Midnight kaya muli siyang umatake ng mas marami ngunit ayaw talagang tamaan nito. Sa halip ay siya ang inatake ni Midnight gamit ang napakasama niyang mahika. Ngunit alam ni Erza na nanghihina ito dahil sa ginamit niyang self-destruction spell. Sinubukan ni Erza na umatake ng mga espada nito ngunit hindi rin pala ito tatalab sa reflect spell na meron si Midnight. Tapos sinakal siya ng sariling armor dahil sa kalaban kaya tinanggal niya ito. Giit ni Midnight na lahat ng mahika ay nare-reflect niya lang kaya wala silang pag-asang manalo. Nakita nila Natsu na nagsasalita ang baston ni Brain na si Cladoa na nais daw silang tapusin. Ngunit dinampot lang ito ng bida at hinilo. Pero sinabi pa ng baston na uunahin daw nilang wasakin ang Kate Shelter. Pinawalan na ni Erza ng maraming espada si Midnight ngunit pinabalik lang sa kanya dahil sa reflect magic nito. Tapos kinontrol niya na naman ang armor nito para maipit ang mga siopaw at napadila. Ngunit nang ihagis ang espada ay napailag ang kalaban saka siya lalong sinaktan nito gamit ang spiral pain. Nagtaka si Jelal kung bakit Kate Shelter ang first target nila Midnight. Giit ni Midnight na mga ninuno kasi ng Kate Shelter Guild ang mga gumawa ng Nirvana. Sinabi din ng baston na ang Kate Shelter lang ang makakapaglagay ng silyo sa Nirvana kaya kailangan nilang tapusin ang nasabing guild. Pinaliwanag ni Midnight na isang masamang tao talaga si Jelal dahil sa mga ginawa nito kaya dapat ay sila ang magkakampi. Ngunit sinabi ni Erza na alam niyang mabuti ang puso ni Jelal saka nagbanta siya kay Midnight. Sumugod si Erza kaso wala talagang epekto ang mga atake sa reflector ni Midnight pero tinamaan ito ng pisikal na atake ng kamay. Saka sinabi ni Tita niya ang dalawang kahinaan ng kapangyarihan nito. Una ay hindi nito kayang masangga ang pisikal na katawan ng tao. Muli na namang pinahigpit ni Midnight ang damit ng dalaga ngunit hindi ito nasasaktan. Saka nagpalabas pa si Erza ng napakaraming mga espada sa itaas nito na muntik ng ikapahamak ni Midnight. Dahil ang pangalawang kahinaan ng lalaki ay sa isang bagay niya lang pwedeng gamitin ang reflector magic na natuklasan kanina ni Tita Anya nung umilag ito sa isang espadang hinagis niya. Ang yonder robe na suot niya ngayon ay sobrang lambot din kaya hindi siya nasasaktan. Nadismaya si Midnight dahil nakontra kagad siya ng Magic Knight ngunit dahil kalaliman na ng gabi ay naging isa ng nakakatakot na nilalang si Midnight. Kung saan agad itong umatake ng energy ball patungo kila Titania at Jelal. Tapos kinuha pa nito si Jelal at tuluyang kinain sa harap ni Erza. Saka sumugod ito at nagawa namang masalag ni Erza ang suntok gamit ang kanyang sibat. Ngunit ipinakita pa nito ang mga imahe ng namatay dahil sa pagliligtas sa dalaga kaya hiniwan niya ang mga ito pati na ang imahe ni Jelal. At sa muling pagsugod ni Erza ay wala na siyang nagawa sa kapangyarihan nito. Subalit nang buksan ng kanang mata ay nahiwan niya ang kalaban dahil isa lang ilusyon ng mga ito kaya natalo niya ng tuluyan si Midnight. Hindi makapaniwala si Midnight na may makakatalo pala sa kanya at nabilib naman si Jelal sa husay ni Erza. Kinakalaban nila Natsu at Gray ang baston na si Cladoa.
Ngunit si Lucy ay nagpapakyut lang sa kanila na pinagtawanan ni Happy. Kalaunan ay kinuryente naman ng baston ang dalawang binata. Ngunit nang maramdaman nitong natalo ang 6 na demonyo ay natakot siya dahil lumabas na ang isa pang katauhan ni Brain na parang adik sa pulang mata nito. Saka ito dumating kaya nagpatira pa si Clodoa kay Master Zero. Pagtanggal ng damit ay ipinamalas nito ang nakagigimbal na magic power. Saka binalak nitong patayin si Jorah kung hindi lang pinigilan ni Gray ng ice magic. Subalit napatalsik pa rin sila sa lakas nito. Kaya sunod na umatake si Natsu ngunit pinindot lang siya nito at napatalsik kaya napaiyak na si Lucy at tinignan ng parang menyok bago tuluyang inatake nito. Dahilan para maubos ang ating mga bida. Patuloy pa rin sa paglalakad ng Nirvana samantala sila Wendy ay hinahanap si Jelal upang itanong kung paano pipigilan ang Walking City na malapit na ngayon sa Kate Shelter Guild kaya natutuwa si Clodoa. Ngunit winasak siya ng Master dahil wala daw siyang pake sa plano kundi nais lang niyang wasakin ang lahat ng nakikita niya kaya gamit ang Nirvana ay naghanda ito ng malakas na kapangyarihan patungo sa Kate Shelter. Sa wakas ay nakita na rin ni Wendy si Jelal na kasama pala ni Erza pero hindi siya naaalala ng lalaki. Sinabi din ni Jelal na hindi natatalab ang self-destruction sa pagkakataong ito kaya nag-alala si Carla sa kanilang guild. Wala naman magawa ang Kate Shelter kundi ang tanggapin ang kapalaran. Hanggang sa tuluyang umatake ito sa nasabing guild ngunit may tumama sa paa ng Nirvana kaya lumihis ang atake. Saka nakita sa itaas ang Magic Bomber Christina na kinokontrol ni Habiki. Naging posible ito dahil sa paggawa ni Leon ng pansamantalang pakpak sila Ren at Sherry ay tumutulong din para mapalutang ang nasirang ship. Ang panang atake naman nila sa paa ng Nirvana ay ang mahika ni Eve na may halong kapangyarihan ng Christina. Sinabi ni Habiki na paubos na ang kanilang mga magic power ngunit nalaman niya na rin kung paano mapipigilan ng Nirvana, kung saan kailangan nilang wasakin ang mga paa nito upang mawalan ito ng panghigop ng enerhiya mula sa lupa pero dapat ay sabay-sabay nilang wawasakin ang mga paa nito. Nakapasok si Zero sa kanilang telepathy at sinabing walang kwenta ang kanilang plano dahil hanggat nandoon siya ay hindi nila mawawasak ng sabay-sabay ang 6 na paa ng Nirvana. Nabahala din ang mga bida dahil sila Erza, Jelal at Ichiya lang ang natirang salamangkero na may kakayahang mangwasak ng lakrima dahil ang mga kasamahan nila ay wala ng magic power. Bumangon naman sila Natsu, Gray at Lucy upang tumulong sa kanilang narinig na plano. Kaya kailangan na nilang magtungo sa iba't ibang mga paa nito upang wasakin ng sabay-sabay ngunit nakatali pa rin si Ichiya. At sa kasamaang palad ay nakita ni Natsu si Zero ngunit hindi siya natatakot sa mga adik. Samantala nung mabanggit ni Erza ang pangalan ni Natsu ay naalala ni Jelal ang kanyang pagkapuot sa salamander. Kasalukuyang kalaban ni Natsu si Zero, kung saan kinakawawa siya nito ng mas malakas na kapangyarihan ni Brain ngunit hindi pa rin bumibigay ang braso ng ating bida. Subalit inatake siya bigla ni Jelal dahil tila nagbalik na ang alaala nito. Malayo ang nilakbay ni Gray upang makarating sa Lacrima No. 2. Natuwa si Zero sa ginawa ni Jelal ngunit sinugod pa ito ng bida kaya nilagyan niya ng apoy. Dahil ang totoo ay nais niyang lumakas si Natsu dahil nais niyang tulungan sila Erza. Ngunit nagagalit pa rin sa kanya si Natsu dahil sa mga ginawa nito sa kanila lalo na kay Erza. Pero nang umatake si Zero ay sinalag ito ni Jelal saka nais niyang bigyan ng gintong apoy si Natsu para magkaroon ng pambihirang lakas. Patungo na sa Lacrima No. 3 si Lucy sa kabila ng mga pinsala ng katawan. Maging si Ichiya ay patungo na rin sa Lacrima No. 4. At si Erza ay nasa Lacrima No. 5 na. Si Wendy ay mapipilitang gumamit ng Destruction Magic upang mawasak ang Lacrima No. 6. Dahil napag-usapan pala nila ni Jelal ang kanilang gagawin. Tinanggap naman ng bida ang Golden Flame na bigay ni Jelal upang magkaroon ng sapat na lakas. Kaya sa pag-atake ay nasaktan si Boy Addict na binalibag pa ng Salamander. Pero nang umatake si Zero ay baliwala ito sa bida sa kasumugod at nakipagmano-mano sa kalaban na nagawa pang ngumiti, kaso binugahan siya ni Natsu ng Golden Flame kaya talsik ang adik sa kisame. Saka nakita nito ang Dragon Force sa katauhan ng bida at nagkaroon pa ng mga kaliskis ng dragon ang balat ni Natsu Dragneel. Sa muling pagsugod ng bida ay gumawa naman ng magnetic barrier si Zero. Samantala naiiyak na si Lucy sa sakit ng katawan. Habang patuloy na naglalaban sila Natsu at Zero kung saan winasak nito ang kinatatayuan ng bida saka sumunod sa ilalim at muling umatake kay Natsu. Saka ito gumamit ng Zero Slash na inilagilaga ng Salamander sabay buga ng apoy sa pangit na adik, ngunit sumugod pa rin ito ng kulay green na suntok. Tapos pinagtitira siya ng mga green balls hanggang sa direktang tinamaan si Natsu ng atake nito, sabay pinaulanan pa ng green balls at saka nagsabayan ng malakas na suntok sa ere. Ngunit natalo ang bida kaya tinapaktapakan na lang nito. Sa tulong ni Gemini ay ginaya nito si Lucy. Si Ichiya naman ay ginamit ang pabango upang lumakas. At si Wendy ay nag-concentrate. Naririnig ni Natsu ang boses ng mga kasama kaya ayaw niyang sumuko. Kaya naman sabay-sabay na naghanda ang mga kasama kasabay ng matinding apoy ni Natsu sa katawan.
Saka gumamit ng Dragon Slayer secret art na matapang ring hinarap ni Zero. At nagpalabas ng mga kamay ng kadiliman upang dukutin ang salamander patungo sa mundo ng mga kaluluwa na tagumpay nitong nagawa. Dahil dito ay nawala ng lakas ang bida pero kinausap siya ni Ignil. Samantala winasak na ng mga kaibigan ng mga lakrima sa kinaroroonan nila gamit ang mga mahika. Sa katuluyang nakatakas ang salamander dahil sa tulong ni Ignil at ng golden flame nito. Hanggang sa tuluyan na nitong masuntok ng ubod ng lakas si Zero na master ng orasyon 6 patungo sa lakrima kaya nawasak na nila ng sabay-sabay ang mga ito, na siyang dahilan upang gumuho ang mga binti ng Nirvana. Nang magsimulang gumuho ang lugar ay niligtas ni Jelal ang bida, at maging ang mga kasama ay nanganganib sa pagguho ng Walking City. Mabuti na lang ay nailigtas ni Jura si Wendy. Si Gray ay tumalo ng mataas at nagpagulong-gulong, hanggang sa makaligtas sila at nagulat sa anyo ni Ichiya na ikinatakot ng dalawa, pero siya pa rin daw ang gwapong salamangkero na kilala nila. Si Lucy naman ay nailigtas ni Horologium dahil kusa itong nagtungo sa mundo ng mga tao. Subalit wala pa doon sila Natsu at Jelal. Nang lumabas sila sa lupa kasama si Hot Eye, at di na napigilan ni Wendy ang tuwa dahil tinupad ni Natsu ang pangako niya. Dahil natapos na ang misyon ay tinanong ni Erza kung ano nang gagawin ngayon ni Jelal. Giit ng lalaki na natatakot siyang magbalik ang kanyang alaala pero kahit anong mangyari ay matatanggap daw siya ni Erza. Ngunit nasira ang moment nila nang hindi makalabas si Ichiya para mag-jingle dahil sa barrier na ginawa ng bagong council kaya nandoon sila Hall para hulihin si Hot Eye. Tumanggi pa si Jura pero ayos lang kay Hot Eye upang may mukha daw siyang maiharap sa hinahanap niyang kapatid na si Wally pala na naging kaibigan ni Erza kaya napaiyak ang dating miyembro ng Orasyon 6. Subalit nais ring hulihin nila Hall si Jelal dahil sa mga kasamaang ginawa nito. Tutol din si Wendy sa pagdakip kay Jelal ngunit nais rin pagdusahan ng lalaki ang mga kasalanan kahit hindi niya naaalala. Naiinis din si Erza nang biglang sumugod si Natsu dahil kaibigan na daw nila ngayon si Jelal kaya tumulong na rin si Gray. At maging si Jura at pati si Ichiya ay lalaban na rin. Subalit pinigilan sila ni Erza upang hindi na sila magkaroon ng kaso, kaya tuluyan na ring nadakip si Jelal. Pagkatapos ay hindi maitatanggi sa grupo ang kalungkutan, lalong-lalo na si Erza dahil gusto niya si Jelal at ito pa ang nagpangalan sa kanya ng Scarlet dahil sa kulay ng kanyang buhok. Kalaunan ay sinubukan nila ang mga kasuotan ng Kate Shelter na mula kay Wendy. Kinabukasan ay nagpasalamat ang master ng Kate Shelter. Dahil sa tuwa ay sumayaw pa ng parang mga unggoy sila Ichiya at sinamahan pa ng team nila Natsu pero hindi kumikibo ang matanda. Saka sinabi nito ang sikreto na hindi ang mga ninuno nila ang gumawa ng Nirvana dahil sila ang totoong gumawa nito kaya matagal na pala silang patay at isa na lamang mga projection dahil sa powers ng master upang hintayin na may makawasak sa Nirvana. Dahil wala na ang Nirvana ay matatahimik na sila kaya isa-isa nang naglaho. At bago maglaho ang master ay ipinagkatiwala nito si Wendy na labis na ikinalungkot ng batang muli na namang naulila. Kaya niyaya ito ni Erza sa fairy tale. Patuloy na nagtatago sa kalangitan sila Master Hades at Alter ng Grimoire Heart na isang dark guild na balak magpatuloy sa paghahanap ng susi upang mabuhay muli si Zeref. Tuwang-tuwa si Natsu dahil sa spell ni Wendy. Ngunit pag naubos na ito ay bumabalik ang motion sickness niya. Saka nagpatuloy sa paglalakbay pabalik sa guild. Dahil sa pagkatalo ni Angel ay nakuha ni Lucy ang mga Golden Key Zodiac Celestial Spirit nito. At natuwa ang mga kasapi ng guild nang makita si Wendy. Si Juvia ay iyak ng iyak dahil sa pag-aalala kay Gray. Nang magpakilala si Wendy ay natuwa ang mga kasamahan dahil meron na silang 3 Dragon Slayer. Pero naiinggit si Gajil dahil siya lang ang walang pusa. Saka nagkaroon sila ng malaking kasiyahan dahil sa tagumpay ng mga miyembro. Naghahanap si Wendy ng misyon kaya niyaya siya ni Lucy at Levi na sumali sa kanya-kanya nilang mga team. Nang ibalita ni Gray na may nabalitaan siyang may nakakita ng dragon sa isang bayan ay naintriga si Natsu at sumama rin sa kanya si Wendy. Ngunit hindi naniniwala si Gajil sa balita kaya sila Natsu at Wendy lang ang nagtungo. Nagtungo si Erza sa bakery at nag-order ng 50 pieces na cake para kay Wendy ngunit sa kanya daw ang 49 pieces nito. Paglabas ay may napansin siyang kakaiba nang bigla siyang atakihin ng isang nilalang na nagagawang matapatan ang kanyang galing sa paggamit ang espada ngunit biglang naglaho. Pagdating nila Natsu sa sinabi ni Gray ay wala namang tao doon kahit na anong paghahanap ang gawin nila. Hanggang sa makarating sila sa silid ni Daphne na pilit silang ipinasok sa loob gamit ang magic at nagpakilala itong isang misyonaryo na gumagawa daw ng mga healthy diet food. Ngunit nainis na ang bida dahil ang ipinunta niya ay kung totoo bang nakakita ito ng dragon. Nag-report din si Erza sa guild tungkol sa kanyang nakalaban na magaling din sa espada. Giit ni Daphne na sinabi lang niyang nakakita siya ng dragon upang makahanap ng customer. Kaya nainis ang bida at nais nang umalis ngunit natrap na pala sila sa loob ng silid at ayaw din mawasak ng spell. Ngunit muling sinubukan ng bida kaso dumating si Gray na kasabwat pala ni Daphne. Dahil nais na daw ni Gray na matalo si Natsu na matagal niya ng karibal. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup-chup.